Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo, minsan nakakatuwa. Kasi sa panahon ngayon, ang dami pa ring naniniwala na ang pinakamalakas na tao ay yung pinakamalakas sumigaw, yung pinakamadaling magpaliwanag, yung palaging may sagot. Pero kung titignan mo ng mas malalim, mapapansin mo na yung mga totoong matatag, madalas silang tahimik. At dito nagsisimula ang sikreto. Sa katahimikan, dun mo makikita kung sino talaga ang panalo. Na-experience mo na ba yon? Yung may nakaaway ka, o may taong sinaktan ka, tapos, imbes na mag-reply ka agad, imbes na habulin mo sila ng paliwanag or depensa, tumahimik ka lang. Walang message, walang post, walang kahit anong reaction. At alam mo ang nangyari? Hindi ikaw ang talunan. Kasi ang katahimikan mo, yun mismo ang nagsabi ng lahat ng dapat mong sabihin. Sa totoo lang akala ng marami, kapag tumahimik ka, mahina ka. Pero ang hindi nila gets, yung silence na pinipili mong ibigay, yun ang pinakamalakas na statement. Parang sinabi ni Epictetus, isang Stoic philosopher. Kung ano ang kontrolado mo, dun ka lang dapat maglaan ng energy. Hindi mo kontrolado yung iniisip nila. Hindi mo kontrolado yung sasabihin nila, pero kontrolado mo kung paano ka magre-responde. At kung pipiliin mong tumahimik, panalo ka agad. Kasi isipin mo, bakit sila naiinis kapag hindi ka sumasagot? Simple lang. Sanay silang may makukuha sa'yo. Sanay silang may reaksyon, may drama, may habulan. Pero nung hindi mo binigay, para silang naubusan ng bala. Ang inaasahan nilang laban, biglang natapos bago pa magsimula. At sa loob nila, nagsisimula yung tanong, bakit hindi siya nag-react? Bakit parang hindi siya naapektuhan? Ayun na. Doon nagsisimula ang pagkatalo nila. Nakakatawa nga minsan eh. Yung mga taong umaalis, iniisip nila na babalik ka agad. Na magpapakaawa ka, magte-text ng please, tatawag ng paulit-ulit, o magpapadala ng mahabang paliwanag. Pero nung hindi mo ginawa, nung pinili mong tumahimik, doon nila naramdaman na wala na silang kontrol. At doon nagsisimula ang tinatawag kong reverse power. Yung dating hawak nila, unti-unting bumabalik sa kamay mo. Kasi ganito yan. Kapag ikaw ang mas tahimik, ikaw ang mas kalmado. At sino ba ang tunay na malakas? Yung kayang kontrolin yung sarili niya. Hindi yung madaling mag-alit, hindi yung madaling sumagot. Kung tutuusin, yung mga taong laging may sagot, sila yung mas insecure. Kasi kailangan nilang patunayan na sila ang tama. Ikaw? Hindi mo na kailangan patunayan. Yung katahimikan mo na mismo ang nagsasalita. At eto pa ang maganda. Ang katahimikan, hindi lang siya simpleng hindi ka sumasagot. Isa siyang shield, isang proteksyon. Habang hindi ka nagsasalita, hindi ka napapagod, hindi ka nasasaktan ng paulit-ulit, at hindi ka bumababa sa level ng ibang tao. Habang sila, kumukulo yung isip kakaisip kung ano ba ang iniisip mo. Isipin mo parang ganito, nasa chess game kayo. Akala nila, sila na ang lamang kasi sila yung unang gumalaw. Pero nung hindi ka nag-react, parang nagdadalawang isip sila bigla. Teka, anong plano nito? Bakit tahimik lang? Doon nagsisimula yung kaba nila. Ikaw, relax ka lang. Kasi alam mong hindi ka kailangan sumali sa laro nila para manalo. Kaya kung may taong iniwan ka, trinaydor ka, o sinaktan ka, tapos nagulat sila kasi wala silang nakuhang reaksyon mula sa'yo, isipin mo lang, silence wins. They already lost. Kasi sa moment na hindi mo pinahawak ang emosyon mo sa kanila, doon ka na nanalo. At higit pa doon, ang katahimikan ay isang healing space. Habang hindi ka nakikipag-debate, habang hindi ka nagpapaliwanag, may oras ka para sa sarili mo. Para maghilom, para mag-reflect, para lumakas. At ito yung hindi nila inaasahan. Akala nila nasaktan ka at tuluyan ka nilang winasak. Pero ang totoo, binigyan mo ang sarili mo ng pinakamagandang regalo. Kapayapaan. Ngayon, isipin mo to. May mga tao na kapag hindi mo sila pinansin, mas lalo silang nagiging obsessed. Nagtatanong sila kung anong iniisip mo, anong plano mo, bakit ka tahimik. Doon mo makikita na yung katahimikan mo, hindi lang basta kawalan ng salita. Isa siyang strategy na kaya nilang ikabaliw. Kasi yung utak nila, gumagawa ng sarili nilang kwento, sariling paliwanag, sariling what-ifs. At lahat ng yon, hindi mo na kailangan pang sabihin. At dito ko gustong iwan yung una nating punto.
Huwag mong maliitin ang tahimik na tao. Kasi sila yung pinakadelikado, sila yung may hawak ng tunay na kapangyarihan. Ang katahimikan, hindi kahinaan. Isa siyang malakas na deklarasyon na ikaw, hindi basta-basta kayang kontrolin ng iba. Kapag iniisip natin ang silence, madalas ini-equate natin ito sa kawalan ng laban. Pero ang totoo, katahimikan mismo ang pinakamatalinong hakbang. Kasi sa bawat hindi mo sinasabi, mas malakas ang epekto. Parang yung sinasabi nila, actions speak louder than words. Pero sa totoo lang, minsan non-action ang mas malakas. Halimbawa, isipin mo yung kaibigan mong laging naghahanap ng atensyon sa social media. Lahat ng galit niya, lahat ng reklamo niya, lahat ng drama, nakapost. Sanay siya na may magko-comment, may makikialam, may makikipagtalo. Pero imagine kapag walang sumagot, tahimik ang lahat. Walang pumansin. Ang dami niyang post, pero wala man lang nag-react. Ang tanong, sino ang talo? Siya. Kasi yung lakas niya, yung confidence niya, nakasalalay sa reaksyon ng iba. At nung wala siyang nakuha, bumalik sa kanya lahat ng energy. Ganon din sa relationships. Minsan, iniwan ka nila kasi akala nila kaya nilang balikan ka anytime. Akala nila, nakadepende ka sa kanila. Pero nung hindi ka naghabol, hindi ka nagpakumbaba, doon nila naramdaman ang bigat ng katahimikan. Kasi yung silence mo, parang salamin. Doon nila nakikita yung sarili nilang kahinaan. Silence exposes weakness. Yung taong umaasa sa gulo, umaasa sa sagot mo, nawawala ang lakas pag wala kang ibinigay. At ito yung masakit para sa kanila. Napipilitan silang harapin ang sarili nilang insecurities. Kasi hindi ka na nagbibigay ng distraction. Hindi ka na nagbibigay ng dahilan para itago nila ang totoo nilang nararamdaman. At habang nangyayari yon, nagsisimula yung obsession. Kasi isipin mo, tao tayo, natural sa atin na gusto ng kasagutan. Gusto natin ng closure, gusto natin ng paliwanag. Pero nung hindi ka nagsalita, hindi ka nag-explain, hindi ka nagbigay ng closure, doon nagsisimula yung mental torture sa kanila. Na-experience mo na siguro yan. Yung may nag-chat sa'yo ng mahaba, tapos sinagot mo lang ng isang thumbs up emoji. O mas malala, hindi mo sinagot. Ano ang ending? Balik ulit sila ng balik. Gawa sila ng kwento sa isip nila. Nagtataka sila kung bakit wala kang reaksyon. Sa madaling salita, ikaw ang nakatira sa isip nila kahit wala kang ginagawa. Ito ang power ng silence. Nakakapagpaikot siya ng utak ng tao. Habang ikaw, chill lang. Hindi ka napapagod, hindi ka nagwawala, hindi ka nagkakandahirap magpaliwanag. Pero sila, paulit-ulit na bumabalik sa parehong tanong. Bakit wala siyang sinabi? Bakit parang hindi siya naapektuhan? At doon pumapasok yung respect. Hindi mo hinihingi, hindi mo pinipilit. Kusang dumadating kasi ipinakita mong may boundary ka, na hindi ka basta-basta nahihila sa drama. At yun ang nagiging attractive, yun ang nagiging admirable. Kasi isipin mo, sino ba ang mas rerespetuhin mo? Yung taong lahat pinapatulan o yung taong marunong pumili kung kailan magsasalita at kung kailan tatahimik? Kasi kung tutuusin, respect doesn't come from noise. It comes from control. At yung control na yon, makikita sa katahimikan. Yung tipong, kahit anong gawin ng tao, hindi ka natitinag. Kahit anong sabihin nila, hindi ka bumababa sa level nila. Yun yung klase ng dignity na hindi matutumbasan ng kahit anong salita. At dito mo rin makikita yung reversal ng power dynamics. Yung akala nila, sila ang may hawak kasi sila ang unang nag-initiate. Pero nung hindi ka nag-react, biglang ikaw ang may hawak. Kasi sa huli, kung sino ang mas konti ang kailangan, siya ang may control. At sino ba ang mas konti ang kailangan? Yung marunong manahimik. Parang negotiation lang yan. Isipin mo nasa palengke ka. Yung tindero, todo offer, todo pilit na bilhin mo yung produkto niya. Pero kung tahimik ka lang at hindi ka nagpapadala sa sales talk, bigla siyang nagiging defensive. Bumababa ang presyo, nagbibigay ng diskwento. Bakit? Kasi hawak mo ang kapangyarihan. Hindi ikaw ang naghabol. Ganon din sa buhay. Kapag hindi mo hinabol yung taong nananakit sa'yo, sila ang natatalo. At ang pinakamaganda dito, habang nangyayari lahat ng yan sa kanila, ikaw naman, naghe-heal. Kasi hindi mo inuubos ang energy mo sa pakikipagtalo o pagpaliwanag. Yung silence mo, nagiging shield. At habang tahimik ka, nagkakaroon ka ng space para alagaan ang sarili mo. Kung mapapansin mo, habang tumatahimik ka,
unti-unting bumabalik sa'yo yung kapangyarihan. At hindi lang basta power sa sitwasyon, kundi power sa sarili mo. Kasi ang katahimikan, hindi lang para i-expose yung kahinaan ng iba. Ito rin yung pagkakataon para alagaan mo ang sarili mong kalmado, ang sarili mong dignity, ang sarili mong peace of mind. Ang dami kasi sa atin, lalo na kapag nasa gitna ng sakit, breakup, o betrayal, ang unang instinct ay magsalita. Maghanap ng paliwanag, magbigay ng closure. Pero isipin mo, sino ba talaga ang nakikinabang kapag palagi kang nag-e-explain? Hindi ba sila? Kasi nakukuha nila yung validation na hinahanap nila. Pero kapag tumahimik ka, wala silang mahawakan. Wala silang makuhang assurance. Kaya napipilitan silang humarap sa sarili nilang guilt, sa sarili nilang doubts, sa sarili nilang takot. At dito lumalabas ang pinakamalaking sikreto ng katahimikan. Napipilitan silang mag-reflect. Kahit hindi nila aminin, kahit ipakita nilang chill lang sila, kahit mag-post pa sila ng kung ano-ano para magmukhang unaffected. Sa loob nila, alam nilang may kulang. Alam nilang may hindi sila nakuha mula sa'yo. At yung hindi nila nakuha, yun ang magpapaikot sa isip nila sa gabi, yun ang magpapatanong sa kanila kung tama ba ang ginawa nila. Ikaw, tahimik ka lang. Pero sa katahimikan mong yon, mas malakas pa sa 10 sermon. Kasi pinapaalala mo sa kanila na hindi lahat ng tao kaya nilang kontrolin. Hindi lahat ng tao kaya nilang utuin o manipulahin. At yun ang masakit para sa kanila, yung realization na hindi ikaw yung talo, kundi sila. Ngayon, gusto kong bigyan ka ng isang perspective. Kapag pinipili mo ang silence, hindi ibig sabihin wala ka ng boses. Ang totoo, mas pinapalakas mo yung boses mo. Kasi pinapakita mo na hindi ka pwedeng diktahan. Hindi ka pwedeng i-guide ng emosyon nila. At higit sa lahat, pinapakita mong kaya mong piliin ang sarili mo kaysa sa approval ng iba. Ito ang pinakamalaking panalo ng katahimikan. Self-choice. Yung kaya mong piliin ang dignity mo, ang self-respect mo, kahit pa may taong gustong babain ka o kontrolin ka. Kasi kapag natutunan mong piliin ang sarili mo, wala nang makakatalo sa'yo. Kahit sinong umalis, kahit sinong magtangkang sirain ka, hindi ka matitinag. Kaya ang gusto kong iwan na mensahe sa'yo ngayon ay simple. Huwag mong isipin na ang katahimikan ay kahinaan. Huwag mong isipin na kapag hindi ka sumagot, talo ka. Ang totoo, sa bawat katahimikan na pinipili mo, pinapalakas mo ang sarili mong panalo. Silence is not surrender. It's strategy. Silence is not weakness. It's wisdom. Silence is not emptiness. It's power. At kung nandito ka ngayon dahil may iniwan sa'yo, may nanakit sa'yo, o may taong gusto mong ipakita na hindi nila hawak ang lahat, isipin mo lang ito. Hindi mo kailangang maghabol, hindi mo kailangang magpaliwanag, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Ang katahimikan mo na ang nagsasabi ng lahat. Kaya sa susunod na may gustong manggulo, may gustong bumaba sa level mo, tandaan mo, silence wins. They already lost. Hindi mo kailangan mag-ingay para ipakitang malakas ka. Kasi minsan, ang pinakamalakas na sigaw ay yung hindi na kailangang magsalita. Kaya kung nakarelate ka dito, i-share mo rin ang experience mo sa comments. Paano mo nagamit ang katahimikan bilang proteksyon at kapangyarihan? At kung gusto mo pa ng ganitong mga content na nagbibigay linaw at lakas ng loob, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Remember, hindi ka kailangan ng lahat. Pero kailangan mo ang sarili mo. Piliin mo ang kapayapaan. Piliin mo ang dignity. Piliin mo ang katahimikan. Dahil sa huli, ang tunay na panalo, hindi yung pinakamaingay, kundi yung marunong manahimik at marunong pumili ng laban na worth it. At para sa iyo na nakikinig ngayon, kapit lang. Huwag mong hayaang agawin ng iba ang inner peace mo. Dahil habang nananahimik ka, mas lalo kang lumalakas. At yun ang hindi nila kayang talunin.